na proud ako sa'yo, Hon. You're the best CEO Iloilo has ever seen. Maniwala ka, Lolo would be so happy if he could see you right now. Iyon ang huling mga salitang narinig ko kay Leandro bago ako humakbang paakyat sa entablado ng Grand Ballroom. Ang tamis ng boses niya, ang higpit ng hawak niya sa kamay ko, at ang paraan ng pagtingin niya sa akin, puno ng paghanga, puno ng pagmamahal. O yon ang akala ko. Suot ko ang aking red power suit, ang paborito kong kulay dahil sumisimbolo ito ng tagumpay. Ngayong gabi, ilulunsad namin ang Batang Masaya, ang pinakabagong linya ng biscuits ng Illustre Food Corp. Ito ang pangarap ko. Ang pinaghirapan ko ng maraming taon para sa mga bata at para sa mga magsasaka ng Iloilo. Ang ingay ng palakpakan ay parang musika sa aking pandinig. Pero bago ko pa man maabot ang mikropono, isang nakabibing-ing katahimikan ang biglang bumalot sa buong silid. Hindi ito ang katahimikan ng paghanga. Ito ang katahimikan ng isang papalapit na trahedya. Nakita ko ang mga tao sa harapang mesa, mga investors, mga kaibigan at mga kakilala na sabay-sabay na tumingin sa kanilang mga cellphone. Pagkatapos, ang kanilang mga mata ay bumaling sa akin. Hindi na paghanga ang naroon, kundi pandidiri. Panghuhusga. Biglang tumunog ang sarili kong phone sa loob ng bulsa ko. Sunod-sunod. Duda-duda. Parang mga bala ng baril na tumatama sa katawan ko. Nanginginig ang kamay ko nang ilabas ko ang cellphone. Isang notification mula sa isang sikat na whistleblower blog ang bumungad sa akin. Ang headline ay parang isang malakas na sampal na nagpabingi sa akin. Exposed! The blood-stained biscuits of Illustre Foods, CEO Marcela Illustre nang aabuso ng mamagsasaka para sa luho at ang kanyang lihim na kasalanan. Sa ilalim niyon ay ang mga larawan. Hindi lang mga peking dokumento ng transaction, kundi isang litrato na kumuha ng natitirang hininga ko. Isang madilim na sulok sa loob ng sarili kong opisina. Isang babaeng nakatalikod, pero kilala ko ang bawat hibla ng buhok niya. At isang lalaking humahalik sa kanya ng may pagnanasa. Ang lalaking yon ay si Leandro, ang asawa ko. At ang babaeng yon, ang kulay ng suot niyang bestida, ang ayos ng buhok niya. Dahan-dahan akong lumingon sa gilid ng entablado, doon sa pwesto kung saan ko iniwan si Leandro kanina. At doon, nakita ko sila. Hindi lumapit si Leandro sa akin para protektahan ako. Sa halip, ang bisig niya ay mahigpit na nakapulupot sa balikat ni Juliana. Si Juliana, ang aking bunsong kapatid sa turing. Ang batang inampon ng ama ko. Ang batang itinuring kong tunay na dugo at laman. Parang may humukay ng malaking butas sa gitna ng dibdib ko. Nanigas ang buong katawan ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong itanong kung bakit, pero walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Ang mga flash ng kamera ng mga reporter ay parang mga kidlat na sumusunog sa balat ko. Bakit, Leandro? Bakit, Juliana? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na umaalingaw sa utak ko. Diyos ko, bakit ang mga taong pinakapinahalagahan ko ang mismong sumisira sa akin na yon? Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Leandro sa entablado. Hindi para aluin ako, kundi para kunin ang mikropono mula sa kamay ko. Everyone, please stay calm. Sabi niya sa harap ng maraming tao, ang boses niya ay kalmado at punong-puno ng pagkukunyari. As the Vice President and as Marcela's husband, I am deeply shocked by these revelations. For the sake of the company and our farmers, we will conduct a full investigation. In the meantime, I am asking the board to let Marcela step down temporarily. Kailangan nating protektahan ang pangalan ng Illustre. Lumingon siya sa akin. Ang mga matang dati ay puno ng pagmamahal, na yon ay kasing lamig na ng yelo. Isang mabilis at tuso na sulyap ang ibinigay niya sa akin bago niya inabot ang isang folder na dala ng isang assistant. Hun, sign this. It's for the best, para hindi na lumala ang gulo, bulong niya sa akin habang ang mga reporter ay nagtutulakan na paakyat ng stage. Ang utak ko ay parang isang basong nabasag sa sahig. Pira-piraso,
hindi makapag-isip ng tama. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang malakas na pintig ng puso ko na parang gustong kumawala sa tadyang ko. Nakita ko si Juliana sa ibaba, nakatingin sa akin. May luha sa mga mata niya, pero ang sulok ng labi niya ay bahagyang nakataas. Isang ngiti ng tagumpay sa sobrang sakit, sa sobrang pagkalito, at sa kagustuhang matapos na ang kahihiyang ito sa harap ng lahat, kinuha ko ang panulat. Nanginginig ang buong pagkatao ko. Hindi ko man lang binasa ang nakasulat. Sa sandaling yon, ang tanging alam ko lang ay kailangan kong makaalis sa lugar na yon. Kailangan kong magtago. Pinirmahan ko ang dokumento. Isang mabilis at padalos-dalos na pirma. Hindi ko alam. Sa bawat guhit ng ballpen na yon, hindi ko lang ibinibigay ang posisyon ko. Ibinibigay ko na rin ang susi ng kahariang itinayo ng tatay ko sa mga taong pumatay sa akin ng buhay ngayong gabi. Dahan-dahan akong tumalikod at bumaba ng entablado habang ang mga tao ay sumisigaw na kung ano-anong masasakit na salita. Hindi ko na naramdaman ang ulan sa labas nang tumakbo ako palabas ng hotel. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang unti-unting pagguho ng mundo ko at ang malamig na katotohanan ng ahas na kinatakutan ko ay matagal na palang nakapulupot sa leeg ko. Ang bawat hakbang ko papasok sa aming bahay ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Pagod, luhaan, basang-basa ng ulan. Ang mansyong ito na dati ay puno ng halimuyak na mga bulaklak at tawanan, ngayon ay tila isang malaking kabaong na dahan-dahang lumalamon sa akin. Inasahan ko ang katahimikan, pero ang bumungad sa akin ay ang boses ni Leandro mula sa sala. Mahina, kalmado, na tila ba walang nangyaring bagyo kanina lang? Hon, andiyan ka na pala. You should change, baka magkasakit ka. Sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Nakaupo siya sa paborito niyang armchair, may hawak na baso ng alak at binabasa ang mga balita sa kanyang tablet. Tumigil ako sa harap niya. Ang panginginig ng katawan ko ay hindi na dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa nag-aalab na put sa loob ng dibdib ko. Bakit, Leandro? Bakit mo nagawa sa akin to? Sa harap ng maraming tao? Sa harap ng pamilya ko? At si Juliana, ang kapatid ko? Ibinaba niya ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkakalapat ng kristal sa lamesang gawa sa nara ay umalingangaw sa buong sala. Tumingin siya sa akin at doon ko nakita ang isang lalaking hindi ko nakilala. Wala na ang mapagmahal na asawa. Ang naroon ay isang estrangerong puno ng hinanakit. Kapatid? Marcela, she was never your sister. Pinulot lang siya ng tatay mo mula sa abo ng nasunog nating factory. At yung nangyari kanina, huwag mong isisi sa akin ang lahat. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng mapait na gaslighting. I warned you, di ba? Sabi ko sa'yo, masyado kang pukus sa trabaho. You're always the great Marcela Ilustre. You're the CEO, the hero of the farmers. Pero kailan mo ba ako huling tinignan bilang asawa? I felt like a ghost in my own home, Marcela. Napahawak ako sa likod ng sofa para hindi ako matumba. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang puso ko. Kaya kailangan mong makipagtalik sa kapatid ko? Kaya kailangan mong sirain ang reputasyon ko sa publiko? Leandro, I gave you everything! Binigyan kita ng posisyon, binigyan kita ng respeto. Respeto? O awa? Bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Ramdam ko ang amoy ng alak sa hininga niya. Lahat ng meron ako, galing sa pamilya mo. Yan ang laging pinamumuka sa akin ng nanay mo at ng mga tao sa paligid natin. I'm just Mr. Marcela Ilustre. Sawang-sawa na ako, Hon. I needed someone who makes me feel powerful. At si Juliana, siya lang ang nakakaintindi sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Itinaas ko ang aking kamay at malakas na sinampal ang kanyang muka. Tumagilid ang ulo niya. Naghari ang katahimikan sa loob ng ilang segundo. Akala ko ay magagalit siya, pero dahan-dahan lang siyang lumingon sa akin at ngumiti. Isagniti na nagpataas ng balahibo ko sa batok. Sige, ilabas mo lahat ng galit mo. Pero tandaan mo to, Marcela.
Ang pirma mo sa dokumento kanina? Hindi lang yun basta resignation letter. Bulong niya na tila isang ahas na naglalabas ng lason. Binigyan mo ako ng kapangyarihan na kontrolin ang mga assets mo habang under investigation ka. You played right into my hands. Humakbang ako pabalik, ang aking puso ay mabilis na tumitibok sa takot. Anong ibig mong sabihin? Naglakad siya patungo sa pintuan ng aming silid, pero bago siya pumasok, lumingon muna siya sa akin ng may huling banat na tila huling pako sa aking kabaong. The Board of Directors just sent a message. May emergency meeting bukas ng 8:00 ng umaga. Not to hear your side, but to officially strip you of your title as CEO. At ang mungkahi ko? Huwag ka nang mag-abala pang pumunta. You're already a liability to the illustre name, Marcela. Just stay here and wait for the papers. Oh, and by the way, Juliana is staying with us starting tonight. She needs protection from the press, and as her ape, I'm sure you wouldn't mind sharing your home, right? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang bawat sulok ng mansyong ito na itinuring kong santuwaryo ay tila naging isang kulungan. Narinig ko ang mahinang yabag ng sapatos sa itaas. Si Juliana. Merito siya. Sa loob ng bahay ko. Kasama ang asawa ko. Napaupo ako sa sahig. Ang aking kamay ay mahigpit na nakakuyom sa carpet. Hindi ako iiyak. Hindi na ako iiyak sa harap ng mga traidor na ito. Pero habang nakatingin ako sa aming family portrait na nakasabit sa pader, isang malalim na poot ang unti-unting pumapalit sa sakit sa aking puso. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat ingay sa labas ng aking silid, ang mahinang tawanan sa kabilang kwarto, ang kalansing ng baso sa kusina, ay parang mga pako na ibinabaon sa aking pandinig. Pakiramdam ko ay isa kong estrangyo sa sarili kong pamamahay. Kinabukasan, maaga akong gumising. Hindi para pumunta sa kumpanya, kundi para hanapin ang kaisa-isang taong inaasahan kong kakampi ko. Ang aking ina, si Doña Remedios. Natanaw ko siya sa maliit na kapilya sa loob ng aming mansyon. Nakaluhod siya, may hawak na rosaryo, at taimtim na nagdarasal sa harap ng estatwa ng Birhen. Ang amoy ng insenso at sariwang bulaklak ay karaniwang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Pero ngayon, tila ba sumasakal ito sa akin? Mama? Mahina kong tawag. Halos mapatid ang boses ko. Dahan-dahang lumingon si Mama. Ang kanyang mukha ay bakas ng puyat at lungkot, pero wala akong nakitang galit para sa mga taong sumira sa akin. Sa halip, ang nakita ko ay ang pamilyar na tingin ng pag-aalala para sa ating pangalan. Marcela, anak. Sabi niya habang dahan-dahang tumatayo. Lumapit ako sa kanya, andang ibuhos ang lahat ng sakit. Gusto kong yumakap. Gusto kong umiyak sa kanyang kanduman, gaya ng ginagawa ko noong bata pa ako. Nabalitaan ko ang nangyari. Diyos ko, ang pamilya natin, ang kahihiyang ito. Ma, niloko nila ako. Sumbat ko habang bumubuhos ang mga luhang kanina ko pa pinitigilan. Si Leandro at si Juliana, pinagtulungan nila ako. Ninakawan nila ako ng dignidad sa harap ng lahat. Hinawakan ni Mama ang aking mga kamay. Pero ang kanyang haplos ay malamig. Anak, makinig ka. Ang sabi ni Leandro, biktima lang din siya ng mga maling balita. At si Juliana, alam mo namang malaki ang utang na loob natin sa batang yon. Ang tatay niya ang namatay para mailigtas ang factory natin noon. Utang natin sa kanya ang buhay na meron tayo ngayon. Nanlaki ang mga mata ko. Utang na loob? Ma, ginagamit nila yan para sirain ako. Nakita ko sila. May relasyon sila. Tisin mo, Marcela? Mariin sabi ni Mama. Ang boses niya ay nanginginig sa takot na mapag-usapan ng mga kapitbahay at ng simbahan. Para sa Illustre Food Corp. Para sa mana mo. Huwag kang gagawa ng ingay na lalong maglulubog sa atin sa putik. Hayaan nating si Leandro ang mag-ayos ng gulo. Isipin mo ang hiya, anak. Isipin mo ang sasabihin ng mga tao sa Iloilo. Napabitaw ako sa kamay niya.
Ang sakit na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang malalim na pagkabigo. Ang sarili kong ina, mas pinili ang hiya kaysa sa katarungan para sa kanyang anak. Sa loob ng kapilyang ito, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Eksakto namang bumukas ang pinto ng kapilya. Pumasok si Juliana, suot ang isang puting bestida na tila ba sumisimbolo sa kanyang innocence. Namamaga ang kanyang mga mata, mukhang umiyak din, pero alam ko ang laro niya. Ate, Tita Remedios, mahina niyang sambit. Ang boses ay parang isang maamong tupa. Patawarin niyo po ako kung naging pabigat ako. Handa na po akong umalis kung yon ang makakapapatahimik sa inyo. Huwag, Juliana! Mabilis na sagot ni Mama. Dito ka lang. Sa labas, kakainin ka ng mga reporters. Dito, ligtas ka. Lumapit si Juliana sa akin. Akmang hahawak sa braso ko, pero mabilis akong umiwas. Doon, sa ilalim ng liwanag ng mga kandila, may isang bagay na kuminang sa kanyang leeg. Isang bagay na nagpabilis ng tibok ng puso ko sa galit. Isang gintong kwintas na may pendant na krus. Yon ang kwintas na kaisa-isang alaala ng namayapa kong ama. Ang kwintas na ipinangako ni Papa na ibibigay sa akin sa araw ng aking ika-40 kaarawan, pero nawala sa vault ng opisina nung nakaraang buwan. Bakit nasa iyo yan? Tanong ko. Ang boses ko ay kasing talas na ng labaha. Hinawakan ni Juliana ang kwintas. Ang kanyang mga mata ay panandaliang kumislap ng tagumpay bago muling nagmakaawa. Eto po ba, ate? Ibinigay po ito sa akin ni Leandro kagabi. Sabi niya, pampalakas daw ng loob ko dahil sa lahat ng bashing na natatanggap ko. Tumingin ako kay Mama. Umaasang makikita niya ang pambabastos na ito. Pero ibinaling lang niya ang kanyang paningin sa estatwa ng Birhen. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na. Wala akong kakampi sa bahay na ito. Ang bawat pader, ang bawat tao, at maging ang altar na ito ay naging bahagi na ng patibong ni Leandro at Juliana. Huminga ako ng malalim, pinunasan ang aking mga luha, at tumayo ng tuwid. Sige, panindigan niyo ang hiya na yan, pero tandaan niyo, ang lahat ng ninakaw niyo sa akin, kukunin ko ng may interes. Tumalikod ako at naglakad palabas, habang naririnig ko ang muling pagsisimula ng dasal ni Mama at ang mahinang hikbi ni Juliana. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang Marcela na marupok. Ang boardroom ng Illustre Food Corp ay tila naging isang korte kung saan ako ang nasasakdal at ang mga taong pinakain at binihisan ng tatay ko ang siyang tumatayo bilang mga hurado. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa aking balat, pero mas matindi ang lamig ng mga tingin ni na Tito Bert at Tita Helen, mga board members na itinuring kong pamilya. Sa gitna ng mahabang mesa, nakatayo si Leandro. Hawak niya ang remote ng projector, handang ilabas ang huling bala na tatapos sa aking karera. Mga kasama sa board, hindi ito madali para sa akin. Panimula ni Leandro, ang boses niya ay puno ng peking lungkot. Asawa ko si Marcela, mahal ko siya. Pero hindi ko maaatim na dahil sa personal niyang interes ay guguho ang kumpanyang itinayo ni Don Mariano. Biglang lumitaw sa screen ang mga digital signatures ko sa mga kontrata sa isang kumpanyang tinatawag na Gold Cane Trading. Isang kumpanyang hindi ko kailanman narinig. Pero ayon sa dokumento, doon ko inililihis ang pondo mula sa mga lehitimong asukal na galing sa ating mga lokal na magsasaka. This is forged! Hindi ko pinirmahan ang mga to! Sigaw ko. Tumayo ako pilit na pinapanatili ang aking dignidad kahit nanginginig ang aking tuhod. Marcela, your digital certificate was used. Ikaw lang ang may access sa encrypted key na yan. Mariing sagot ni Tito Bert. Paano mo nagawang lokohin ang mga magsasaka sa Iloilo? Sila ang buhay ng ilustre. Dito na pumasok si Juliana. Nakayuko siya, may hawak na panyo, at dahan-dahang tumayo sa tabi ni Leandro. Ate, sorry po. Hikbi niya na tila ba pinipilit lang siyang magsalita. Nakita ko po ang mga file na yan sa laptop niyo. Pinilit niyo po akong itago ang mga to dahil sabi niyo, kailangan natin ng extra funds para sa expansion. I tried to stop you pero sabi niyo,
Ako lang ang ampon kaya wala akong karapatang magreklamo. Napasinghap ang lahat sa loob ng kwarto. Ang bawat salita ni Juliana ay parang isang lason na mabilis na kumalat. Tumingin ako sa kanya at sa isang segundo nakita ko ang sandaling pag-angat ng kanyang tingin, puno ng pangungutya. "You're lying, Juliana! Alam mong hinding-hindi ko sasabihin yon." Dalit kong sigaw. Enough! Ampas ni Leandro sa mesa. For 15 years, Marcela, I stayed in your shadow. Tiniis ko ang pagiging asawa lang ng CEO. Tiniis ko ang pagiging sunod-sunuran sa pamilya mo dahil akala ko mabuti kang tao. Pero hindi ko hahayaan na pati ang kumpanya ay sirain mo. Today, I am doing this to save the illustre name from you. Doon ko naramdaman ang tunay na motibo ni Leandro. Hindi lang ito tungkol sa pera o kay Juliana, ito ay tungkol sa kapangyarihan. Gusto niyang burahin ang pangalan ko para siya na ang kilala ning tagapagligtas. The board has decided, sabi ni Tito Bert pagkatapos ng isang mabilis na botohan. Marcela Illustre, you are hereby stripped of your position as CEO, effective immediately. All your access to the company's accounts and properties are revoked. Security will escort you out. Parang gumuho ang kisame sa ibabaw ko. Sa harap ng aking mga tauhan, sa harap ng mga taong pinaglingkuran ko, 2 security guards ang lumapit sa akin. Hindi ako nagmakaawa. Hindi ako umiyak sa harap nila. Kinuha ko ang aking maliit na handbag, tinitigan ng bawat isa sa kanila ng diretso sa mata, at dahan-dahang naglakad palabas. Nang dumaan ako sa tapat ni Juliana, bumulong siya ng napakahina, sapat lang para marinig ko. "Paalam ate, akin na ang lahat." Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng mainit na hangin ng Iloilo at ang nakabubulag na flash ng mga kamera ng mga reporter na naghihintay sa labas. Wala na akong sasakyan, wala na akong opisina, at wala na akong pamilyang babalikan. Hawak ang aking handbag, naglakad ako palayo habang nararamdaman ko ang bawat tingin ng panghuhusga sa aking likuran. Pero sa bawat hakbang, isang desisyon ang nabubuo sa puso ko. Hindi pa ito ang dulo. Itinapon niyo ako sa putik, pero hindi niyo alam na doon ako mas lalong lalakasan. Ang amoy ng asukal at lupa sa Negros ay iba sa Iloilo. Mas matapang, mas mapait, tila ba sumasabay sa nararamdaman ko ngayon? Pagkatapos kong mawala ang lahat, dinala ako ng aking mga paa sa kaisa-isang ari-arian na nakalimutang nakapangalan sa akin, isang lumang bodega at maliit na retail outlet sa isang liblib na bayan dito. Ito ang unang negosyo ni Papa bago siya yumaman. Dito siya nagsimula at tila itinadhana na dito rin ako babalik. Maalikabok ang paligid. Ang mga istante ay halos walang laman, at ang karatula ng Illustre Sugar Trading ay tabingi na at kupas na ang pintura. "Sino ka? Wala kaming benta ngayon. Sarado na ang bodega." Isang paos na boses ang narinig ko mula sa dilim ng bodega. Lumabas ang isang matandang lalaki. Ang kanyang balat ay sunog sa araw, ang kanyang mga kamay ay magaspang, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Nakilala ko siya agad. "Mang Carding?" Mahina kong tawag. Nanlaki ang mga mata niya. Nabitawan niya ang hawak niyang walis. "Marcela, ikaw ba talaga yan anak? Pero ang balita sa radyo, ang sabi nila..." "Ang sabi nila magnanakaw ako, Mang Carding? Na tinalikuran ko ang mga magsasaka?" Numiti ako ng mapait habang pinapagpagan ng aking maalikabok na upuan. "Kahit po ba kayo, naniniwala sa kanila?" Lumapit si Mang Carding at umiling. "Kilala ko ang tatay mo, Marcela, at kilala kita simula nung bata ka pa na naglalaro sa gitna ng tubuhan. Hindi mo magagawa ang ibinibintang nila. Pero ang asawa mo, si Leandro, madalas siyang pumunta rito nito mga nakaraang buwan." Tumigas ang katawan ko. Anong ginagawa niya rito? Huminga ng malalim si Mang Carding at iginiya ako sa likod ng bodega. Doon nakita ko ang mga sako ng asukal na nakasalansan. Kumuha siya ng isang dakot at ipinakita sa akin sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. "Tignan mo, Marcela, ang label sa labas, Illustre Premium Sugar. Pero tignan mo ang laman," sabi ni Mang Carding. Hinawakan ko ang asukal.
Malagkit ito. May kakaibang amoy at kulay kape na tila marumi. Hindi ito ang dekalidad na asukal na ipinagmamalaki ng aming kumpanya. Ito ay muscovado dust, ang mga tira-tira at maruruming bahagi na dapat ay itinatapon na. Ito ang ipinapasok ni Leandro sa mga outlets natin dito sa probinsya. Sinasabi niya sa mga tao na ikaw ang nag-utos na tipirin ang produksyon para mas lumaki ang kita. Bulong ni Mang Carding. Ang mga magsasaka rito galit na galit sa'yo dahil binibili ang mga ani nila sa napakababang presyo. Tapos itong basurang ito ang ibinibenta sa pangalan mo. Nanginig ang buong pagkatao ko. Hindi lang pala pagnanakaw ng posisyon ang ginawa ni Leandro. Ginamit niya ang tiwala ng mga tao para sirain ang danggal ng pamilya ko habang pinupuno niya ang sarili niyang bulsa gamit ang mga scraps. May mga dokumento ba siya na iniwan? Tanong ko. Ang boses ko ay puno na ng determinasyon. Wala siyang iniwan. Pero may napansin ako. Sabi ni Mang Carding habang may kinukuha sa ilalim ng lamesa. Ang mga delivery truck na kumukuha ng mga sakong ito ay hindi pagmamay-ari ng ilustre. Ang nakasulat sa gilid ay GCT, Gold Cane Trading. Nanlamig ang mga kamay ko. Gold Cane Trading. Yon ang kumpanyang ginamit nila para i-frame ako sa boardroom. Pero dito, sa gitna ng Negros, nakikita ko ang ebidensya na si Leandro ang tunay na nagpapatakbo nito. Biglang may humintong tricycle sa tapat ng bodega. Isang lalaking nakauniporme ng kumpanya ang bumaba at may dalang papel. Mang Carding, asa na yung huling batch? Sabi ni Ma'am Juliana, kailangang may deliver to bago mag-umaga. Nagmamadali ang CEO, sabi ng lalaki. Nagkatinginan kami ni Mang Carding. Mabilis akong nagtago sa likod ng malalaking sako ng asukal. Ang puso ko ay parang gustong tumalang sa bilis ng tibok. CEO? Tanong ni Mang Carding. Oo, si Sir Leandro. At ang bagong first lady ng kumpanya si Ma'am Juliana. Bilisan mo na, matanda ka, baka gusto mong mawala ng trabaho? Narinig ko ang yabag ng lalaki papasok sa bodega. Hawak ko ang aking cellphone, dahan-dahan ko itong inilabas at sinimulang i-record ang bawat salita at ang mga sakong binubuksan nila. Dito ko na-realize, akala nila ay itinapon nila ako sa basura. Pero hindi nila alam, sa gitna ng basurang ito, nahanap ko ang mitsa na susunog sa lahat ng kasinungalingan nila. Gabi na, pero hindi ako makaramdam ng antok. Kasama ko si Mang Carding sa loob ng maliit na opisina sa likod ng bodega. Ang tanging liwanag namin ay isang lumang desk lamp na kumukurap-kurap, tila nakihigulo sa tensyong nararamdaman ko. Sa harap namin ay ang mga lumang file na kinuha ni Mang Carding mula sa isang nakatagong vault sa ilalim ng sahig. Ito ang mga dokumento mula sa malaking sunog sa factory 20 taon na ang nakalilipas. Ang trahedyang nagpabago sa buhay namin at ang dahilan kung bakit naging bahagi ng pamilya namin si Juliana. Marcela, may sasabihin ako sa'yo na matagal ko nang itinago. Panimula ni Mang Carding. Ang kanyang boses ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay umiiwas sa akin. Nang gabi ng sunog, hindi lang ako basta saksi. Ako ang security guard na naka-duty sa gate. Napatitig ako sa kanya. Bakit na yun nyo lang ito sasabihin, Mang Carding? Ang sabi sa report nun, walang tao sa gate kaya mabilis kumalat ang apoy. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang logbook. Binayaran ako, Marcela. Binayaran ako para manahimik at umalis sa pwesto ko bago magsimula ang sunog. Akala ko ay simpleng nakawan lang ang mangyayari. Hindi ko alam na susunugin ang buong gusali. Nanigas ako. Sino ang nagbayad sa inyo? Si Elias, ang tatay ni Juliana. Bulong ni Mang Carding. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Si Elias? Ang lalaking itinuring naming bayani? Ang lalaking akala namin ay namatay habang sinusubukang patayin ng apoy para iligtas ang kumpanya ni Papa? Hindi siya bayani, Marcela. Patuloy ni Mang Carding habang binubuksan ang logbook sa isang partikular na pahina. Si Elias ang nagdala ng mga galon ng gasolina. At tignan mo ito,
Ito ang kopya ng fire insurance policy na kinuha niya para sa sarili niyang maliit na trucking business na katuwang ng factory noon. Gusto niyang makuha ang insurance money dahil baon siya sa utang sa sugal. Binasa ko ang mga dokumento. Ang mga sulat kamay, ang mga petsa, lahat ay tumutugma. Pero may isang bagay na mas nakakapanindig balahibo. Pero bakit siya namatay sa loob? Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong na lang. Dahil may naglock ng pinto mula sa labas. Sagot ni Mang Carding. Ginamit siya ng kung sino para sunugin ang factory, pero tinrider din siya para walang mabilang na saksi. At ang taong yon? Ang taong nag-utos sa kanya ay may koneksyon sa mga kumpanyang hawak na yon ni Leandro. Doon ako napahawak sa mesa para hindi matumba. Isang matinding katotohanan ang sumampal sa akin. Sa loob ng 20 taon, binuhat ng pamilya ko ang krus ng kasalan ng hindi naman amin. Inalagaan namin si Juliana, pinag-aral at ibinigay ang lahat dahil sa utang na loob sa tatay niyang akala namin ay nagbuwis ng buhay para sa amin. Pero ang mas masakit, si Leandro. Alam ni Leandro ang lahat ng ito. Kaya pala, ganun na lang kadaling manipulahin ni Leandro si Juliana. Siguradong ginamit niya ang sekretong ito para baligtarin ang kwento. Malamang ay sinabi niya kay Juliana na ang tatay ko ang pumatay kay Elias para sa insurance at ang pag-ampon sa kanya ay paraan lang para pagtakpan ng krimen. Kaya ganon na lang katindi ang galit ni Juliana sa akin. Diyos ko! Napahikbi ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit. Ginamit nila ang isang maling akala para sirain ang buhay ko. Ginamit nila ang awa ng nanay ko para makapasok sa pamilya namin at ubusin kami. Marcela, may isa pa. Sabi ni Mang Carding habang itinuturo ang isang pangalan sa ibaba ng lumang payroll. Ang accountant na nag-ayos ng papeles ni Elias noon. Siya ang tiyuhin ni Leandro. Matagal na sila magkakakilala bago pa man kayo ikasal. Napatawa ako ng hysterical. Isang tawang puno ng pait. Plano na pala ang lahat simula't simula pa. Si Leandro ay hindi lang isang asawang naging gahaman. Siya ay isang mandaragit na matagal nang nag-aabang sa dilim, hinihintay ang tamang pagkakataon para lamunin ang ilustre. Mang Carding, kailangan ko ang mga dokumentong ito. Lahat. Sabi ko habang mabilis na nililigpit ang mga tapel, ito ang susi para mabuksan ang mga mata ni Mama at para ipakita kay Juliana na ang lalaking inaakala niyang kakampi ay ang mismong pumatay sa tatay niya. Biglang namatay ang kuryente sa buong bodega. Balot kami ng madilim na katahimikan. Narinig ko ang mahinang kaluskos ng tuyong dahon sa labas. Pagkatapos, ang tunog ng isang sasakyang humihinto malapit sa gate. Hindi ito ang tricycle kanina. Ito ay isang mabigat na tunog ng makina ng isang mamahaling SUV. Marcela, magtago ka sa likod ng mga sako, huwag kang lalabas. Bulong ni Mang Carding habang mabilis na kinukuha ang kanyang itak. Mula sa maliit na siwang ng bintana, nakita ko ang pagbaba ng isang lalaki. Kahit madilim, kilala ko ang bulto ng kanyang katawan. Ang paraan ng kanyang paglakad, ang paraan ng pag-aayos niya ng kanyang suit jacket. Si Leandro. Narito siya sa Negros at siguradong hindi siya napunta rito para lang tignan ng asukal. Napansin ko ang hawak niya sa kanyang kanang kamay. Isang bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang baril. Ang puso ko ay parang gustong kumawala sa aking dibdib. Ang lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay ay narito ngayon para tuluyan na akong burahin sa mundo. Napit ang hininga ko sa loob ng madilim na sulok ng bodega. Ang amoy ng alikabok at lumang asukal ay tila sumasakal sa akin. Pero kailangan kong manatiling tahimik. Naririnig ko ang bawat yabag ng sapatos ni Leandro sa semento. Mabigat, mayabang, at dahan-dahan. Bawat tunog ay parang tibok ng orasan na nagbibilang ng natitirang sandali ng buhay ko. Marcela? Alam kong andito ka. Ang boses ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Hindi ito ang boses ng asawang kilala ko. Malamig ito. Walang emosyon. Parang isang manganggaso na kinakausap ang kanyang huli. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa.
Ibigay mo lang sa akin ang mga dokumentong kinuha mo. At baka mapatawad pa kita. Napahigpit ang hawak ko sa mga papel na nakatago sa loob ng aking jacket. Ang mga ebidensyang hawak ko ang tanging paraan para mabawi ang lahat. At hinding-hindi ko ito ibibigay sa kanya. Sir Leandro, wala po dito si Marcela. Kanina pa po siya umalis. Narinig kong sabi ni Mang Carding. Puno ng kaba ang boses niya, pero sinubukan niya maging matatag. Isang malakas na kalabog ang narinig ko. Ang tunog ng isang taong itinulak sa mga sako ng asukal. Huwag mo akong lokohin, matanda. Nakita ko ang sasakyan sa labas. Ibigay mo sa akin ang susi ng opisina. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Habang abala si Leandro kay Mang Carding, dahan-dahan akong gumapang patungo sa likod na pinto ng bodega. Ang pintong madalas gamitin para sa pagtatapon ng basura. Ang puso ko ay parang tambol na gustong kumawala sa aking dibdib. Sa bawat galaw ko, tila ba sumisigaw ang bawat buto sa katawan ko sa takot. Nang marating ko ang pinto, dahan-dahan ko itong binuksan. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa aking mukha, at ang sariwang hangin ng Negros ay sumalubong sa akin. Pero bago pa man ako makahakbang palabas, narinig ko ang muling pagsasalita ni Leandro. Sa pagkakataong ito ay mas malapit na. Marcela, isipin mo si Mama Remedios. Sabi niya may halong pananakot ang tono. Sa tingin mo ba ay maniniwala siya sa'yo? Sa tingin mo ba ay pakikinggan ka ng board? Ikaw ang lumabas na traidor. Ikaw ang nagnakaw sa mga magsasaka. Sa mata ng mundo, ikaw ang kontrabida. Tumigil ako sa pintuan. Gusto ko siyang harapin. Gusto ko siyang saksakin ng lahat ng katotohanang nalaman ko. Pero alam ko, hindi ito ang tamang oras. Kung lalabas ako ngayon ng walang proteksyon, tuluyan na nilang malilibing ang katotohanan kasama ko. Mabilis akong tumakbo palabas. Tinahak ang madilim na tubuhan. Ang mga dahon ng tubo ay humahampas sa aking muka. Nag-iiwan ng maliliit na sugat. Pero hindi ko ito pinansin. Ang tanging nasa isip ko lang ay makalayo. Makalayo sa lalaking minahal ko. Pero naging mamatay tao sa harap ng aking mga mata. Nakarating ako sa kalsada at saktong may dumaan na lumang jeepney. Sumakay ako, nanginginig ang buong katawan at hindi lumingon pabalik. Nang medyo malayo na ako, inilabas ko ang aking cellphone. May isang tao akong kailangang tawagan, si Ate Paolo. Siya lang ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko ngayon. Paolo? Kailangan ko ng tulong mo. Bulong ko sa telepo. Nahanap ko na ang ebidensya, pero kailangan nating maglaro sa paraan nila. Kailangan nilag maniwala na sumuko na ako. Marcela, anong plano mo? Tanong ni Paolo, bakas ang pag-aalala sa boses niya. Gagawa tayo ng eksena. Sagot ko habang pinapahira ng dumi sa aking muka. Tatawagan ko si Leandro. Magmamakaawa ako. Sasabihin ko sa kanyang wala na akong pera, wala na akong matuluyan, at handa na akong pirmahan ang kahit anong papeles kapalit ng maliit na halaga para makaalis ng bansa. Kailangan nilang maging kampante. Kailangan nilang maniwala na kontrolado nila ako. Dangerous yan, Marcela. Baka anong gawin nila sa'yo? Babala ni Paolo. Hayaan mo silang isipin na panalo na sila. Sabi ko, ang aking boses ay puno na ng lamig at determinasyon. Hayaan mo silang magdiwang. Dahil sa araw ng anibersaryo ng kumpanya, dun ko sila uubusin. Sa harap ng lahat ng taong niloko nila. Binaba ko ang telepo, at tumingin sa labas ng bintana ng jeep. Ang madilim na langit ng Negros ay unti-unti nang nagbabago ang kulay. Malapit na ang umaga. At kasabay ng pagsikat ng araw, magsisimula ang dahan-dahang paghatak ko sa kanila, pababa sa impyernong sila mismo ang gumawa. Sa loob ng isang maliit at lumang apartment sa outskirts ng Iloilo, nakaupo ako sa tapat ng isang basyong lamesa. Kasama ko si Ate Paolo, na abala sa pag-aayos ng mga voice recorder at pag-check ng mga legal documents na nakuha natin mula kay Mang Carding. Ang tanging liwanag ay ang sikat ng araw na pilit na sumisilip sa luma at kinakalawang na bintana. Are you sure about this, Marcela?
Tanong ni Paolo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang iniabot niya sa akin ang cellphone. Once you make this call, there's no turning back. Kailangan mong maging kapanipaniwala. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa salamin, ang dating CEO na laging maayos ang buhok at suot ay mamahaling terno, na yon ay mukhang lantang gulay. Magulo ang buhok, may mga pasa sa braso mula sa pagtakas sa negros at ang mga mata ay namumula sa puyat. I need to be the victim they want me to be, Paolo. Sabi ko, ang boses ko ay matigas. Gusto nilang makita akong hulu-hulog sa lupa. Ibibigay ko sa kanila ang palabas na gusto nila. Pinindot ko ang dial button. Ilang ring lang, sumagot na si Leandro. Hello? Ang boses niya ay puno ng otoridad. Tila ba nasa gitna siya ng isang mahalagang pulong? Leandro, hon... Pinilit kong pabulain ang boses ko. Ginawa kong nanginginig parang malapit ng bumigay sa iyak. Please, wag mo na akong habulin. I'm tired. Pagod na ako. Narinig ko ang mahinang tawa niya sa kabilang linya. Marcela, nahanap mo na ba ang katinuan mo? Akala ko ay matapang ka pa rin nakikipaglaro sa negros. Wala na akong pera, Leandro. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ang mga tao, lahat sila nakatingin sa akin na para kriminal. Hikbi ko habang senyas ko kay Paolo na i-record ang lahat. Kukunin ko na ang alok mo. Pipirmahan ko na ang huling waiver sa mga shares ko. Ibibigay ko na ang lahat. Pero please, bigyan mo lang ako ng sapat na pera para makaalis ng bansa. Gusto ko nang manirahan sa malayo, ayoko na sa Iloilo. Good choice, Marcela. Alam ko namang matalino ka. Sabi ni Leandro, ang boses niya ay punong-puno ng tagumpay. Wait, someone wants to talk to you. Ate? Ang boses ni Juliana, malambing, pero ramdam ko ang talim ng bawat letra. Ate, huwag ka nang umiyak. It's for the best. Isipin mo na lang na ito ang bayad mo sa lahat ng sakit na idinulot mo sa amin ni Leandro. Don't worry, I'll take care of Mama Remedios. In fact, pinayagan na niya akong lumipat sa master's bedroom mo. Halos madurog ang cellphone sa higpit ng hawak ko, pero nanatili akong kalmado sa boses. Sige Juliana, sayo na ang lahat. Sayo na ang kwarto, sayo na ang asawa ko. Wala na akong pakialam. Actually, may isa pa kaming magandang balita para sayo ate. Dagdag ni Juliana at ang susunod niyang sinabi ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ko. I'm pregnant. Leandro and I are going to have a baby, kaya kailangan na naming linisin ang pangalan ng ilustre. You're just a dark chapter in our happy family, Marcela. Magpadala na lang kami ng kontrata sa lawyer mo. Binaba nila ang tawag. Nanatili akong tulala, hawak ang cellphone. Isang sanggol. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, magdadala sila ng isang inosenteng buhay. Ngunit alam ko ang laro ni Juliana. Ginagamit niya ang pagbubuntis para tuluyang makuha ang loob ni Mama Remedios at masecure ang kanyang posisyon bilang bagong CEO. Marcela, are you okay? Tanong ni Paolo nang mapansin ang aking pananahimik. Tumayo ako. Pinunasan ang aking mga luha. At sa pagkakataong ito, isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa aking labi. Isang ngiti na hindi nanggagaling sa saya, kundi sa isang matinding determinasyon. They think they're celebrating a new life, Paolo. But they're actually digging their own graves, sabi ko. Juliana thinks she won because she's pregnant. Good. Mas marami silang mawawala kapag bumagsak sila. Paolo, ihanda mo ang mga magsasaka mula sa Negros. Ihanda mo ang mga audit reports ng Gold Cane Trading. At higit sa lahat, ihanda mo ang video footage mula sa bodega. Anong balak mo sa anibersaryo ng kumpanya? Tanong ni Paolo. Hindi lang ito basta anibersaryo, Paolo. This will be their grand coronation and their public execution. I'll give them exactly what they want, a grand celebration. At sa rurok na kanilag saya, dun ko ipapakita sa buong Iloilo kung sino ang tunay na demonyo sa likod ng mga magagandang ngiti nila. Madilim na ang langit sa buong Iloilo at ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng paparating na ulan. Sa labas ng Jaro Cathedral,
Ang mga dekorasyon para sa ika-50 anibersaryo ng Illustre Food Corp ay nakakabit na sa bawat post. Bukas na ang araw na hinihintay ng lahat. Ang gabi ng parangal at ang gabi na balak ni na Leandro at Juliana na tuluyan akong ibaon sa limot. Pumasok ako sa loob ng simbahan. Ang katahimikan at ang amoy ng lumang kahoy at kandila ay tila yumayakap sa aking pagod na pagkatao. Naupo ako sa isang sulok malayo sa liwanag at tumingin sa malaking krus sa altar. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas, bulong ko. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan ng mga taong inaapi nila. Narinig ko ang lagutok ng takong sa marmol na sahig. Mula sa anino, lumabas ang isang bulto na pamilyar sa akin. Si Juliana. Suot niya ang isang mamahaling lace veil at sa kanyang mukha ay bakas ang isang peking kabanalan habang dahan-dahang lumalapit sa altar. Hindi niya ako napansin. Nakita ko siyang lumuhod, nag-antanda ng krus at pagkatapos ay tumayo ng may niting tagumpay habang hinihimas ang kanyang tiyan. Magpasalamat ka na sa kanya, Juliana, dahil bukas, huling gabi mo na itong nakatayo ng may danggal. Sabi ko ng sapat na lakas para marinig niya. Nagulat siya at mabilis na lumingon. Nang makita niya ako, ang kanyang banal na anyo ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang mapang-uyam na tingin. Ate Marcela? Akala ko ay nag-eempake ka na para sa pag-alis mo? Lumapit siya sa akin. Ang boses niya ay bumubulong pero puno ng lason. Bakit ka pa nandito? Para magmakaawa sa Diyos? Huli na ate. Selyado na ang lahat. Bukas, ipakikilala na ako ni Leandro bilang bagong CEO. At ang anak ko? Siya ang magiging tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan mo. Tumayo ako ng tuwid. Hindi ko hinayaang makita niya ang anumang takot o galit sa aking mga mata. Masaya ka ba, Juliana? Masaya ka ba sa piling ng lalaking pumatay sa tatay mo? Nanigas siya. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, at ang kanyang kamay na nasa tiyan ay dahan-dahang bumagsak. Anong pinagsasabi mo? Si Don Mariano ang may kasalanan kung bakit namatay si Papa. Yun ang sabi ni Leandro. Iyon ang gusto niyang paniwalaan mo para maging kasangkapan kanya. Hakbang ko palapit sa kanya. Ramdam ko ang lamig ng paligid. Ang tatay mo, si Elias, siya ang nagset ng apoy sa factory para sa insurance money. Pero ang hindi niya alam, tinalikuran siya ng taong nag-utos sa kanya. At ang taong yon ay may kaugnayan sa pamilya ni Leandro. Ginamit nila ang tatay mo, Juliana. Pinatay nila siya para manahimik. Liar! Siluwaling ka! Nanginginig ang boses niya. Mula sa kanyang maliit na clutch bag, may kinuha siyang isang matulis na bagay. Isang letter opener na gawa sa pilak. Ang paboritong gamit ni Leandro sa opisina. Gusto mo lang kaming sirain dahil inggit ka, dahil wala kang anak, dahil iniwan ka ng asawa mo. Itinutok niya sa akin ang matulis na bagay. Ang kanyang mga mata ay nanilisik sa galit at takot. Pero hindi ako gumalaw. Nanatili akong kalmado habang nakatitig sa kanya. Sige, Juliana, saktan mo ako sa loob ng bahay ng Diyos. Ipakita mo ang tunay mong kulay. Hamon ko sa kanya. Pero tandaan mo to. Bukas, kapag lumabas ang katotohanan, hindi lang ang kumpanya ang mawawala sayo. Pati ang lalaking inaakala mong nagmamahal sayo ay tatalikuran ka rin para iligtas ang sarili niya, gaya ng ginawa nila sa tatay mo. Nabitawan niya ang hawak niyang letter opener. Tumunog ito ng malakas sa marmol na sahig, isang matalas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Napahikbi siya, isang tunog ng bata na ngaliligaw sa dilim. Bukas, Juliana, bukas mo malalaman kung sino ang tunay na pamilya mo. Huling sabi ko bago ako tumalikod at naglakad palabas ng katedral. Naririnig ko ang mahinang paghagulhol niya sa loob, pero hindi na ako lumingon. Habang papalabas ako sa gate ng simbahan, nakita ko si Ate Paulo na naghihintay sa loob ng kotse. Tumango ako sa kanya. Handa na ang lahat? Tanong ko. Handa na, Marcela. Ang mga video, ang mga saksi mula sa Negros at ang warrant, lahat ay naka-standby para bukas. Sagot ni Paulo. Tumingin ako sa langit.
Ang ulan ay nagsimula ng pumatak. Isang malakas na buhos na tila lilinis sa dumi ng Iloilo. Bukas, sa harap ng lahat ng mga bisita, ang Ilustre Food Corp ay muling magliliwanag. Pero sa pagkakataong ito, ang apoy na gagamitin ko ay hindi para manira, kundi para ituro ang daan patungo sa katotohanan. Ang Grand Ballroom ng pinakasikat na hotel sa Iloilo ay punong-puno ng mga taong nakasuot ng nagniningning na mga gown at tuxedo. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at mga kristal na chandeliers na tila ba nagnanais na bulagin ang sinuman sa dumi na itinatago ng kumpanya sa ilalim ng pamumuno ni Leandro. Ito ang gabi ng ika-50 anibersaryo ng Ilustre Food Corp. Ang gabi na dapat ay magiging koronasyon ni Juliana bilang bagong CEO. Mula sa isang madilim na sulok sa itaas ng mezzanine, pinanood ko sila. Nakita ako si Leandro, napakakisig sa kanyang charcoal gray suit, tila isang hari na naglalakad sa gitna ng kanyang mga nasasakupan. Sa tabi niya ay si Juliana, suot ang isang kumikinang na gold gown na hapit sa kanyang tiyan, isang malinaw na pagpapakita sa lahat ng kanyang pagbubuntis. At sa kanyang leeg, nagniningning ang krus na kwintas ng tatay ko. Ladies and gentlemen, panimula ni Leandro nang umakyat siya sa entablado. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng awtoridad at pekeng kababaang loob. Ang gabi na ito ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, it is about the future. After the unfortunate events surrounding the previous management, Ilustre Foods is now stronger than ever. And tonight, I am proud to announce the person who will lead us to that future. The new CEO of Ilustre Food Corp, Miss Juliana Ilustre. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakita ko ang ngiti ni Juliana. Isang ngiti na puno ng tagumpay at paghamak. Hahakbang na sana siya patungo sa mikropono nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw sa loob ng ballroom. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. What's happening? Engineering, check the lights! Sigaw ni Leandro mula sa entablado. Sa halip na bumalik ang normal na ilaw, ang malaking LED screen sa likod ng entablado ay biglang umilaw. Pero hindi ang tribute video ng kumpanya ang lumabas. Ang bumungat sa lahat ay ang malinaw na video footage mula sa bodega sa Negros. Ang mukha ni Leandro na may hawak na baril, ang mga sako ng maruming asukal na may label na Gold Cane Trading, at ang boses niya na naguutos kay Mang Carding na manahimik. Anong ibig sabihin nito? Ipatay niyo yan? Galit na utos ni Leandro, pero walang sumunod sa kanya. Huwag kang masyadong magmadali, Leandro. Hindi pa tapos ang palabas. Sabi ko sa mikropono habang dahan-dahan akong naglalakad pababa ng hagdan patungo sa gitna ng ballroom. Ang spotlight ay tumama sa akin. Suot ko ang aking itim na terno. Simple, pero puno ng perter. Ang mga bulungan ng mga bisita ay parang isang malakas na alon. Nakita ko ang gulat at takot sa mga mata ni Leandro at Juliana. Marcela? Paanong? Nauutal na sabi ni Leandro. Akala mo ba ay naniwala ako sa mga mabulaklak mong salita? Sabi ko habang umaakyat ako sa entablado. Akala mo ba ay sapat na ang pera para talikuran ko ang kumpanyang itinayo ng tatay ko? Hinarap ko ang mga board members at ang mga investors. Ang nakikita niyo sa screen ay ang katotohanan. Si Leandro at Juliana ang nasa likod ng Gold Cane Trading. Sila ang nagpasok ng mga reject at maruming asukal sa ating mga produkto para mabulsa ang milyon-milyong pondo ng kumpanya. At ang mas malala, ginamit nila ang pangalan ko para gawing panakit butas sa kanilang krimen. Sinong galing ka? Inggit ka lang dahil ako ang pinili ni Leandro. Sigaw ni Juliana, ang boses niya ay nanginginig sa galit. Wala kang ebidensya. Ebidensya? Numiti ako ng may pait. Ati Paolo, please. Mula sa gilid, pumasok si Ati Paolo kasama ang isang grupo ng mga tao, mga magsasaka mula sa Negros na nakasuot ng kanilang mga simpleng damit, pinangungunahan ni Mang Carding. Ang mga taong ito, Juliana, ang mga taong pinagkaitan nyo ng tamang sakod, sabi ko. Handa silang tumestigo sa harap ng korte, at may isa pa. Inilabas ko ang isang lumang dokumento, ang Fire Insurance Report mula 20 taon na ang nakalilipas.
Juliana, tinanong mo ako sa simbahan kung sino ang pumatay sa tatay mo. Tignan mo ang dokumentong ito. Ang accountant na nag-ayos ng papeles ng tatay mo para sa peking insurance ay ang tiyuhin ni Leandro. Ginamit nila ang tatay mo para sunugin ang factory at nang matapos na ang silbi niya, nilock nila ang pinto para hindi siya makalabas. Napalingon si Juliana kay Leandro. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kalituhan at nagsisimulang mamuo ang mga luha. Leandro? Totoo ba to? Sabi mo ang tatay ni Marcela ang pumatay kay Papa. Huwag kang maniwala sa kanya, Juliana. Gawa-gawa lang niya yan para pag-awayin tayo. Hiyaw ni Leandro pero halata sa boses niya ang desperation. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Juliana pero marahas itong itinaboy ng huli. Niloko mo ako! Sigaw ni Juliana. Ginamit mo ako para makuha ang kumpanya. Pinaniwala mo akong pamilya tayo, pero ikaw pala ang kumatay sa tatay ko. Tumahimik ka! Sa sobrang dalit, nakalimutan ni Leandro na nasa harap siya ng maraming tao. Itinaas niya ang kanyang kamay para saktan si Juliana, pero bago pa man ito tumama, mabilis na humarang ang mga security guards na kasama ni Ati Paolo. Mr. Leandro Ilustre and Miss Juliana Ilustre. Isang malakas na boses ang narinig mula sa pintuan ng ballroom. Pumasok ang mga pulis, pinangungunahan ng isang investigador. You are under arrest for fraud, embezzlement, and for the reopening of the arson case from 20 years ago. Sumama kayo sa amin ng matiwasay. Ang katahimikan sa ballroom ay napalitan ng kaguluhan. Ang mga flashes ng camera ay sunod-sunod na tumama sa mukha ni Leandro habang pinapoposan siya ng posas. Si Juliana naman ay napaupo sa sahig, humahagulhol habang hawak ang kanyang tiyan. Ang gintong gown niya ay tila nawala na ng ningning. Tumingin ako kay Mama Remedios na nakatayo sa isang gilid, gulat na gulat at hindi makapaniwala sa kanyang mga nakita. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Ma, tapos na po, bulong ko. Nalinisan na ang pangalan ni Papa. Tumingin si Mama sa akin, may luha sa kanyang mga mata. Isang paghingi ng tawad na hindi na kailangan pang big, kasen. Sa sandali ngayon, habang hinihila palayo ang mga taong sumira sa buhay ko, naramdaman ko ang isang malalim na ginhawa. Hindi ito ang tamang paraan ng pagdiriwang ng anibersaryo. Pero ito ang simula ng tunay na pagbangon ng Ilustre Food Corp. Ang loob ng presinto ay madilim, maingay, at may amoy ng lumang papel at pawis. Isang malaking kabaligtaran sa marang, yang ballroom na iniwan namin kanina. Nakaupo ako sa tapat ng opisina ng investigador, habang sa kabilang panig ng salamin ay nakikita ko si Leandro. Wala na ang kanyang kisig. Ang kanyang kurbata ay maluwag na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng paraan para makatakas. Hindi niyo naiintindihan. Ginawa ko lang ang lahat para sa kumpanya. Naririnig kong sigaw ni Leandro mula sa loob ng interrogation room. Si Juliana! Siya ang may hawak ng mga accounts. Siya ang naguutos sa mga tao sa Negros. I was just trying to protect my wife's legacy. Napatawa ko ng mahina, isang tawa ng matinding pagkadismaya. Kahit sa huling sandali, si Leandro ay nananatiling Leandro. Isang duwag na handang itapon ang kahit sino, maging ang babaeng sinabi niyang mahal niya at nagdadala ng kanyang anak, mailigtas lang ang sarili niyang balat. Pumasok si Ati Paolo sa silid, may dalang kape. Narinig mo yun, Marcela? He's pinning everything on Juliana. Sabi niya si Juliana raw ang nag-seduce sa kanya at nag-manipulate ng mga signatures mo. Hindi na ako nagulat, Paolo. Sagot ko habang tinititigan ang aking mga kamay na hindi na nang ingginig. Ganyan ang mga ahas. Kapag nasusukol, kinakagat pati ang sarili nilang buntot. Maya-maya ay inilabas na ng mga pulis si Juliana mula sa kabilang silid. Putla na putla siya. Halos hindi makalakad at nakaposas ang mga kamay na dati ay punong-puno ng mamahaling alahas. Nang makita niya ako, tumigil siya. Ang galit sa kanyang mga mata ay wala na. Ang tanging natira ay ang isang malalim at madilim na kawalan.
Ate? Bulong niya. Ang boses niya ay halos hindi ko na marinig. Lumapit ako sa kanya. Hindi para manakit, kundi para bawiin ang huling bagay na nag-uugnay sa amin. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang leeg at kinalas ang gintong kuwintas ng tatay ko. Hindi siya lumaban. Hinayaan niya akong kunin yon. Sabi ko sa'yo, Juliana, hindi ka niya mahal. Mahina akong sabi, sapat lang para siya lang ang makarinig. Ginamit ka lang niya gaya ng paggamit ng pamilya niya sa tatay mo. At ngayon, ikaw ang gagawin niyang panangga sa kulungan. Napahagulgol si Juliana. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng presinto, ang kanyang gown na gold ay nakakaladkad sa dumi. Patawad, ate? Patawad. Niloko niya ako. Sabi niya, magiging masaya tayo. Sabi niya, para sa anak namin to. Ang anak mo ang tanging biktima rito, Juliana. Sabi ko bago ako tumalikod. Diyos na ang bahala sa'yo. Paglabas ko ng presinto, sinalubong ako ng malamig na hangin ng madaling araw. Sa loob ng sasakyan, naghihintay si Mama Remedios. Pagkakita niya sa akin, mabilis siyang bumaba at niyakap ako ng mahigpit. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang kanyang mga luha sa aking balikat. Marcela, anak, patawarin mo ako. Hikbi ni Mama. Nabulag ako ng maling akala. Masyado akong naniwala sa utang na loob na yan hanggang sa muntik ko nang mawala ang sarili kong anak. I'm so sorry, Marcela. Ma, tama na po. Sabi ko habang hinahaplos ang kanyang likod. Nandito na ako. Tayo na lang dalawa ngayon. Ibabangon natin ang ilustre, pero sa pagkakataong ito, wala nang mga lihim. Wala nang hiya. Katotohanan lang. Sumakay kami sa sasakyan at dahan-dahang lumayo sa presinto. Habang tinitignan ko ang gintong kwintas sa aking palad, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na matagal nang nawala sa akin. Ang pot ay unti-unti nang natutunaw, pinalitan ng isang matibay na pundasyon para sa aking bagong simula. Bukas, paggising ko, hindi na ako ang Marcela na biktima. Ako na ang Marcela na muling bubuo sa kanyang sarili mula sa mga abo ng nakaraan. Sumisikat na ang araw sa lungsod ng Iloilo, at ang mga sinag nito ay tumatama sa salamin na pader ng Illustre Food Corp. Hindi na ito ang gusali ng takot at pagnanakaw. Muli itong naging simbolo ng pagsisikap at katapatan. Habang naglalakad ako papasok sa lobby, sinalubong ako ng mga palakpakan ng mga empleyado. Hindi ito ang pilit na palakpakan ng anibersaryo, kundi isang tunay na pagbati ng pagtanggap. Welcome back po, CEO Marcela. Sabi ng aming receptionist, may ngiti sa kanyang mga mata. Tumanggo ako ng may tipid na ngiti. Dumiretso ako sa aking opisina, ang opisinang tinangka nilang agawin. Ang lahat ng gamit ni Leandro at Juliana ay wala na. Ang tanging natira ay ang litrato naming dalawa ni Papa na nakapatong sa aking lamesa. Naupo ako at huminga ng malalim. Pumasok si Ate Paolo na may dalang mga balita mula sa korte. Marcela, it's official, panimula ni Paolo. Juliana has decided to testify against Leandro. Inamin niya ang lahat. Ang pagmamanipula ng mga signatures, ang paggawa ng gold cane trading, at ang pakikipagsabwatan ni Leandro sa kanyang tiyuhin para sa insurance fraud noon. She chose to save what's left of her soul for the sake of her baby. At si Leandro? Tanong ko. He's desperate. Sinubukan niyang mag-file ng bail pero denied. Dahil sa dami ng ebidensya ng embezzlement at arson, baka mabulok siya sa loob. He lost everything, Marcela. Pati ang mga lawyers niya, tinalikuran na rin siya dahil wala na siyang pambayad. Naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan sa loob ng puso ko. Walang saya, walang halahak ng paghihigante. Ang tang naroon ay ang kapanatagan na sa wakas. Ang hustisya ay hindi na isang pangarap lang. Paulo, ihanda mo ang mga bagong kontrata para sa mga magsasaka sa Negros, sabi ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Gusto ko silang maging partners ng kumpanya, hindi lang basta suppliers. At ang scholarship fund para sa mga anak ng mga empleyado, dagdagan natin. Ang Illustre ay babalik sa dati nitong adhikain,
ang magbigay ng tamang serbisyo sa bayan. Lumabas ako ng opisina at pinuntahan ang aming processing plant. Doon, nakita ko si Mang Carding na tinutulungan ng mga bagong tauhan. Nang makita niya ako, lumapit siya at nagmano. "Salamat, Marcela. Ngayon lang uli naging matamis ang amoy ng asukal dito," sabi niya. "Salamat sa pananatili sa tabi ko, Mang Carding. Kayo ang naging lakas ko," sagot ko. Sa hapon, pinuntahan ko si Mama Remedios sa aming hardin. Magkasama kaming nagtanim ng mga bagong halaman, tila ba simbolo ng muling pag-usbong ng aming pamilya. Hindi ko pa lubos na napapatawad ang lahat, at ang sugat na iniwan ni Leandro at Juliana ay malamang na mag-iwan ng pilat. Pero gaya ng asukal na kailangang dumaan sa init at pressure para maging puro, ang buhay ko ay naging mas matatag dahil sa pagsubok na ito. Tumingin ako sa gintong kuwintas na suot ko na ngayon. Ang krus ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Na-realize ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang mga kaaway, kundi ang makita ang sarili mong buo muli, may danggal, at malayang humaharap sa bukas ng walang takot. Ako si Marcela Ilustre. At ang kwento ko ay hindi nagtapos sa pagbagsak, kundi sa isang mas matamis at mas matapang na pagbangon. Narito ang pagtatapos ng ating paglalakbay sa kwento ni Marcela. Isang pagpapatunay na ang katotohanan, gaano man katagal ibaon, ay laging makakahanap ng paraan para lumabas. Mga mahal kong tagapakinig, naway naging inspirasyon sa inyo ang katatagan ni Marcela. Sa buhay, madalas tayong makaranas ng pait ng pagtataksil mula sa mga taong inaasahan nating puprotekta sa atin. Pero tandaan nyo, ang asukal ay hindi nagiging matamis kung hindi ito dadaan sa apoy. Ang mga pagsubok ay hindi dumarating para sirain tayo, kundi para linisin ang ating pagkatao at ipakita kung sino ang tunay na tapat sa ating tabi. Naalala niyo ba ang eksenang ipinagpalit ni Leandro ang kanyang asawa para sa ambisyon? At ang sandaling tinalikuran ni Mama Remedios ang sariling dugo para sa maling akala? Napakasakit, di ba? Pero ang pinakapaborito kong bahagi ay nang muling hawakan ni Marcela ang kwintas ng kanyang ama. Ang simbolo na kanyang tunay na pagkatao na kailanman ay hindi mananakaw ng kahit sinong manlilinlang. Ang kwentong ito ay paalala na ang ating halaga ay hindi nakadepende sa posisyon o sa sasabihin ng ibang tao, kundi sa katapatan ng ating puso. Kayo, mga kakuwento? Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa kalagayan ni Marcela? Mapapatawad niyo ba si Juliana dahil sa kanyang dinadalang sanggol? O hahayaan niyo siyang pagbayaran ang lahat ng kanyang kasalanan sa batas? At para sa inyo, ano ang tunay na kahulugan ng utang na loob? Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Mahilig akong magbasa ng inyong mga komento habang nagkakape, kaya huwag kayong mahiya. Sabihin niyo rin kung saang bahagi kayo ng Pilipinas o ng mundo nakikinig ngayon. Nakaka-inspire malaman na umaabot ang ating mga kwento sa bawat sulok ng mundo kung nasaan ang mga pusong Pinay. Huwag niyo rin kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan para mas marami pa tayong mabigyan ng inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. Manatiling matatag at puno ng pag-asa. God bless sa inyong lahat. Tanyag na pamagat, ang tamis ng pagbangon, ang lihim ng Ilustre. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng ating tagapakinig na si Elena, 45 taong gulang, mula sa Iloilo City, na ipinadala sa ating programa upang ihatid ang mensahe na ang dangal ay hindi nabibili at ang katarungan ay laging darating sa takdang panahon para sa mga pusong tapat. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat bilang piksyon at hindi naglalayong bumatikos o umatake sa sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensahe sa ating lipunan.